Gusto mo bang makapag-harvest ng petchay sa loob lang ng 30 days? Hello mga ka-agri! In this video, ituturo ko po sa inyo yung simpleng paraan kung paano magtanim ng petchay at ano po yung mga fertilizer na kakailanganin nito para mabilis siyang lumaki at sa loob lang ng isang buwan, makapag-harvest na tayo. Coming up! Ito pong mga petchay ay fast-growing plant. Nangangailangan po ito ng sapat na sikat ng araw, tubig at nutrients na mataas na nitrogen. Kung may bibigay po natin yon, mabilis natin mapapalaki itong mga tanim nating petchay. Sa loob lang ng 30 days, makakapag-harvest na tayo ng ating gulay. Itong ugat po ng petchay, maikli lang siya, hindi siya tulad ng mga talong na malalaki po yung ugat at malalalim. So ito po ay mababaw lang yung kanyang ugat. Kaya pwede po tayo magtanim sa mga plastic bottle kahit kalahati ng 1.5, pwede natin taniman. Itong tinaniman ko nga ay PVC na nilagyan ko lang po ng lupa. So pwede siyang makabuhay dyan. Kahit po yung mga polyethylene bag or plastic bag, pwede po tayo magtanim doon ng petchay. Unang gagawin po natin, i-prepare natin yung ating pagtataniman. So sa ngayon, magtatanim tayo sa plastic bottle. Kung marami pong mga snail sa inyong lugar, mas mainam po na i-hang natin yung mga taniman natin ng petchay kasi madalas po yan kinakain ng mga snails. Pag naakyat yan ng snails, halos overnight lang kaya nila pong ubusin yung mga tanim nating petchay. Lalo na po yung mga maliliit, minsan magugulat na lang tayo, wala ng dahon, putol na yung puno, kinakain po yan ng mga snails. Tapos sa gabi po sila umaatake, kaya kung gusto nyong mahuli yung mga snails na yan, i-check nyo po mga 7 ng gabi. Diyan na po sila naglalabasan. Tapos tignan nyo yung tanim ninyo, baka kinakain na ng mga snails. Yung prevention natin sa snails, pwede tayong maglagay ng abo paikot doon sa tanim para hindi po nila mapuntahan. Okay? So ngayon magtatanim tayo ng petchay dito sa plastic bottle. So ang ginamit ko pong lupa ay 50-50 mixture, 50% lupa, tapos 50% na organic materials. So organic materials po yan yung pinaghalo-halong mga compost, dumi ng bulate, ipa ng palay. Kaya ganito po yung ginagamit kong lupa. Una, para meron siyang source ng nutrients. Pangalawa, buhaghag yung lupa. Tapos mabilis siyang mag-drain, hindi siya naiipunan ng tubig. Plus, nakakatulong din po ito para mag-retain siya ng moisture. Kasi nga, itong petchay, mabilis siyang lumaki. So kung meron pong moisture na nakukuha yung petchay, tuloy-tuloy po yung kanyang paglaki. Then, dahil po buhagag yung lupa, malambot, mabilis makapag-expand yung ugat ng petchay, mabilis siyang lumaki. Ang itatanim po natin ngayon, itong Chinese petchay, yung pak choy. Wala na po kasi akong ganitong klaseng petchay. Kukuha lang po tayo ng mga ilang pirasong seeds, tapos itatanim po natin dun sa piniper nating 1.5. Mga 3 to 5 seeds, pwede na po yan. Yan. Tapos takpan nyo lang po ng manipis. Huwag nyo pong lalaliman kasi mahihirapan pong lumabas yung mga seeds dyan sa lupa pag malalim natin siyang tinanim. So, as much as possible, times 2 lang laki ng buto yung lalim ng pagkakatanim para mabilis tumubo itong mga seeds ng petchay. Next step, didiligan na po natin. So dahan-dahan lang para hindi po magtalsikan yung mga buto ng petchay. Yan. Tapos ang pinapractice ko po pag nagpupunla ako ng mga seeds, nilalagay ko na po siya sa direct sunlight. So para po pag tumubo, hindi siya humaba. Kasi pag ito nakalagay sa lilim at hindi siya nakakuha ng sapat na sikat na araw, mapapansin nyo po medyo mahahaba yung mga punla. Tapos payat. So yan po yung palatandaan na kulang siya sa sunlight. Then tandaan natin, dahil nakalagay siya sa sunlight, mabilis pong matuyo yung lupa. So lagi natin i-check kung natuyo na sa tanghali, diligan po natin ulit. Kung tuyo na sa hapon, diligan naman natin ulit para po hindi matuyo yung ating seedlings. Lalo na po pag tumubo na siya ng maliit, so kailangan laging basa yung lupa. So kapag natuyo yan, mamamatay yung ating mga punla. So dahil 3 hanggang 5 buto yung tinanim natin dito, pag tumubo po yung mga seeds na yan, pipili na lang tayo ng mas healthy. Yun po yung ititira natin.
Tapos yung mga payat, pwede natin i-transplant or pwede na rin natin i-sacrifice. So ititira natin yung mga malulusog para yun yung pagpapatuloy natin na palalakihin. Habang maliit pa po yung petchay, ang ginagamit kong pangdilig itong swamp fertilizer na binabad po ng mga organic materials. Yan po yung pinagdidilig ko. Pero dahil malaki na itong tanim nating petchay, pwede nang i-harvest. Hindi ko na po siya ginagamitan ng swamp fertilizer kasi medyo hindi maganda yung amoy. Tapos malapit na natin i-harvest yung mga dahon. So, ang advice po natin at kung below 7 days or less than 1 week, mag-harvest na tayo ng leafy vegetables. Huwag na po tayong magdilig ng swamp fertilizer. Ayan. Pero kung maliit pa lang yung ating tanim, okay lang yan na gamitan natin ng swamp fertilizer para mabilis siyang lumaki. Or pwede natin gamitan ng mga fertilizer na mataas sa nitrogen. Yung nitrogen, yan yung kailangan ng halaman para lumaki at gumanda yung mga dahon. Pero kung tulad nito na pa-harvest na, ang pwede natin gawin, mag-mulch na lang po tayo ng malunggay. So ito pong malunggay ay mayaman din sa nitrogen. So gagawin po natin, imamulch lang natin dyan sa paikot ng puno. So maganda po dito habang tumatagal, nabubulok itong mga materials na to at nagiging pataba dun sa ating mga halaman. So dahil in-harvest na natin itong petchay na to, so hindi na tayo gagamit ng swamp fertilizer. Tapos itong petchay, pwede po natin siya i-cut and grow. I-harvest lang natin itong mga matured na dahon. Tapos tuloy-tuloy po yung kanyang pagdadahon dun sa gitna. So makakapag-harvest tayo ng petchay ng mga ilang buwan, no? Tumatagal po ito ng mga 3-4 months hanggat hindi po siya nagbubulaklak. Pwede pa natin siyang harvestan ng mga dahon. Pero habang tumatagal, nag-iiba na po yung lasa. Medyo pumapait na po yung lasa ng petchay kasi nga malapit na siyang magbulaklak. Kaya mas maganda, palitan na po natin, magtanim na tayo ng panibagong petchay. So tandaan lang po natin para mabilis lumaki yung tanim nating petchay. Unang-una, sapat yung sikat ng araw, nabibigyan siya ng nutrients na mataas sa nitrogen. Tapos lagi po siyang nadidiligan, laging moist yung lupa. So lagi nang natin i-check kung laging basa. So, pwede nyo itusok yung inyong daliri dun sa lupa. Pag may sumamang putik or lupa, ibig sabihin may moisture pa po dun sa lupa. So lagi natin diligan, lalo na po pag tag-init. Kung kailangan diligan sa tanghali, diligan natin. Sa hapon, kung kailangan, diligan pa rin natin. Pagdating naman po sa mga peste, may mga peste na kumakain sa mga dahon, nagbubutas-butas. So sprayan lang po natin ng Oriental Herbal Nutrients 2 o ng OHN2 para mapuksa at ma-repel natin yung mga insekto. Tapos mayroon pang isa na insekto yung kumakain sa dahon, yung leaf miner. Ayan o. Para siyang may mga linya-linya doon sa dahon. So kapag may nakita po kayong ganun, pisilin nyo na po yung dahon para mamatay yung larvae, para hindi po siya kumalat. Pero pag kinainan na po yung buong dahon, mas maganda alisin nyo na yung buong dahon, tapos sunugin natin yung dahon or ibaon sa lupa para hindi kumalat. Kasi yung kumakain yan ay larvae. So pag naging adult po yan, lilipad ulit sa inyong garden, tapos dadapo siya ulit sa dahon, mangingitlog. Pagpisa ulit ng itlog, magiging larvae, magkakaroon na naman po ulit ng leaf miner. Tapos pag naging adult siya ulit, lilipad, paikot-ikot lang po yung cycle. So hanggat maaari, pag larvae pa lang siya, makontrol na po natin yung kanyang population. So tulad po dito, mga nakarang araw, pinisil ko na. So yun, hindi na po siya kumalat, namatay na yung larvae dun sa dahon mismo. Hanggang sa natuyo na lang yung mga kinainan. So yan po yung isang prevention natin. I-control natin yung peste sa ating garden para hindi siya maging destructive. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!